Okay guys, welcome back na naman sa aking YouTube channel, no? So ngayon pag-uusapan natin kung ano ba yung ginagawa ko dailies para ma-upgrade natin yung Consti, Mystic, Inner Force. Mapansin nyo naman, after kung makabuo ng Legendary, nag-craft tayo ng Dragon Artifact. Pangalawa, in-upgrade ko yung Inner Force. Pangatlo, sinunod ko yung Mystic. Tapos ngayon, Constitution. So yan, nakita nyo, matatapos ko na almost yung Constitution from nothing yan guys. Kasi pag nag-upgrade ako, hindi sabay-sabay kung codex ng codex, kung legendary lang. So dapat consistent kayo doon para hindi kayo malito sa mga uunahin nyong project. Parang project yan di ba? So ngayon, napapansin nyo ang bilis ng aking Constitution. So ang main materials dyan is Life Essence. So ang tanong, Sir Bag, saan kayo kumukuha ng Life Essence? Almost kasi nga yung Life Essence natin, nakaka-farm ako niyan mga 2,500 daily lang. So medyo konti lang kasi alam niyo konti lang yung source ng Life Essence. So ano ba yung pagkukuhanan natin yan? Kung hindi kayo nagdo-domi tulad ko, bihira ako mag-domi guys, kaya hindi ko siya makukuha sa domi. Kung unang gagawin niyo, pwede niyo siyang kunin sa domi, tapusin yung lahat ng quest doon na merong related sa Life Essence, isabay nyo na rin yung glittering. Pwede naman yun. Pero kung sa ano lang kayo, sa common map na tulad ng ganito, so tinatapos ko siya dito, starting Gorge Cave hanggang Great Sabuk Wall Control Room. Ang mali ko nito guys, ngayon ko lang to din nalaman. Okay? Nung pag-check ko kasi nakita ko, wow, 40 pieces yung Life Essence, pati glittering powder. Tapos ko na yun sa Great Sabuk Wall guys, ayan o. Ibig sabihin, nagkaroon na ako ng 120 glittering, 120 Life Essence. So kung in total to sa Gorgescape ano lang to Life Essence walang glittering. So 120 hanggang Great Sabuk Wall Control lang ako dito guys. Hindi ko kaya makapunta sa Dragon Ice Palace. Kaya nga yung build natin guys, naka Master Tech na tayo. So ina-adjust ko yung mga Devi Resist, nililipat ko siya sa Bash Attack. Okay, ganun muna yung aking build. Naka-focus ako sa accuracy, Eva, at physical attack. At the same time, syempre yung bash attack. At including na yung monster at yung boss damage reduction. Napansin nyo kagabi, diba kapag kami nag-expedition, napakahalaga nun. Lalo na sa mga clanmates nyo. Kasi ako madalas ako nagyayaya. Kasabay ko pa nga ibang server sumasabay sa amin. So, tinatapos namin yung SP7, SP8, SP9. So, natatanggi ko na yung boss sa SP9. Hindi na ako katulad dati na one hit niya ako. So, naisip ko kasi halimbawa nawala yung mga kuya sa amin. Paano ko siya matatapos na hindi ko kailangan hindi na kailangan ng tulong ng isang kuya. So ako na yung gumawa ng paraan para yung clan ko matapos din nila yung quest doon. Kasi in total guys, 60 na token ang makukuha mo. So ibig sabihin nun, meron kayong 6 na chance. Ito, 60 yung makukuha mo Kung papatay ka lang, hindi mo pa kukunin dyan yung quest doon sa mga labyrinth. Kung masipag ka, pwede mong kunin baka total 80 pag natapos nyo. O total 100 siguro. Hindi ko kasi tinatapos tamad ako 20 lang sa 20 lang sa mga player, tapos 40 dun sa SP7 hanggang SP9. Minsan kasi hindi naman nakukuha na yung dilaw, hindi ko na inabangan yung importante doon yung boss at makuha nyo yung mga mystic. Okay? Yun yung mga dailies, weekly na kailangan yung tapusin. Siyempre, doon sa World 1, kaya nga inangat ko sila sa World 1 para makakuha sila sa domination, di ba? Nasa expedition tapos sa World 1, nakukuha nila to, kasama ako. Kasi nga medyo masakit yung master nito kaya tayo nagpapakunat. Kaso hindi kami makarating dito kasi nga ang hirap patayin ng boss ng Scorpion. Kailangan talaga yung super kuya para matapos yun. Imagine kasi guys, ilan na yung natin ito. So magkano ba presyo nito sa market kung ibebenta nyo to? So kayo magtuos kung magkano to, siguro mga 6k gold, siguro 5k gold, 4k gold. Including na dyan syempre itong Mystic Enhancement. So, ibig sabihin, per week, may 7k gold ka almost kung bibilin mo siya. Kasi yung mga kuya, nabili niyan. Alam ko Yung enhancement, pinapakyaw pa nga yan Ito, 300 yung legendary guys Tapos, ito, ang kailangan pa namang materials doon, legendary nito. So, may nagtatanong, saan ba nakukuha to? Madalas to sa SP. Ceiling, MS6F na ceiling. Nakukuha ko yan doon. May nakukuha ko minsan tradable pa. So, ceiling chamber is the key lang dito.
Tapos mga first clear yan, ganyan. So napakahalaga nito. Kung wala na akong ganito, ito gagamitin ko, Mystic Enhancement. Pwede naman yan, ang dami kong ganyan, no? Kasi nga, every week, dalawa makukuha mo yan. Sa Domination sa Valley. Yan, Domination, diba, sa Valley. Ayan, makukuha mo siya. Tapos kunin nyo din, syempre, yung sa dulo. So, pwede ka mag-quest ng Life Essence dito. Kung masipag ka, guys. Pero kung wala kang time, so, pwede na yung sa Gorge Cave. Ayan, no? Same lang naman sila ng amount, almost. Ayan, no? 50. O sa Gorge Cave, ganun din. Dito kasi pwede ka mapiki kapag tinitrip ka eh. Pero kapag main kayo, pwede mo siyang kunin. Gusto mo, kunin mo lahat. Life Essence, huwag ka mag-glittering. Nasa sa inyo, guys. At saka kapag tumaas yung ano nyo, yung item nyo, tumaas yung upgrade nyo, pwede na kayong mag-farm nito sa Mirage. Ayan, guys, oh. Napaka-solid yan. Okay? So, isipin mo, 15. Tapos, kung kakayanin mo ba to, so, 30 pieces nito. Alam nyo naman kung gaano kasarap ang laman nito. Palagyan natin mag-craft tayo ng 15. Tingnan nyo kung ilang glittering yung makukuha natin. Okay? So, yun yung gusto kong ma-achieve, yung kayanin ko yung Mirage Ship ng AFK. So, imposible ba yun? Posible yun. Si Bugs nagsabi eh. So, ngayon, dun muna sa Great Sabok. Pagtsatsagaan ko muna doon. Since matatapos na ako sa Constitution, pwede na natin siyang i-reveal. Actually, ayaw natin i-reveal yun. Imagine, guys, kapag nag-craft ka ng 15 ng ganun, ayan, 45 na Blue Dragon statue yung kailangan nyo. Ayan, ito yung makukuha mo daily. Pag tinapos nyo lang yung 3 beses ang quest, isipin mo ilang ganito makukuha mo sa isang tapos. Ayan. Pagbukas natin, guys, ayan. Kita nyo, 200 glittering agad. Sobrang laki. Minsan, yung 15 na yun, bakit makachamba na 1,500? Puro sandaan yung laman. Pero, bihira lang yung ganon. Okay? So, yun. So, yun lang yung dagdag kaalaman regarding ano ba yung ginagawa ko sa daily. Yan, pinakita ko na sa inyo yung chesting. Okay, pag magkakrap kayo as free to play, guys. Ito pa pala, guys, marami nagtatanong bakit daw hindi ako nagti-tier 4. So, dito na natin sagutin yan. Guys, hanggang tier 2 lang ako. Tapos, rectang legendary. Tapos, iniipon ko na lang yung legendary materials ko. Yan, kita nyo naman. Para soon or later, kung makakuha ko ng legendary skill, buo na siya sa legendary. Isang araw pa lang, mabubuo mo na. Pwedeng mangyari yon. Ayan, nakita nyo yung aking glittering. So, dahil yan, sa pag-chesting, pinakita ko na sa inyo yung spot. Meron pang spot sa Sagittarian Temple. So, siguro ilalabas natin soon kapag nakarating na yung iba doon. Yung maraming nakarating doon. Maraming na nagre-request. Kasi laging request sa akin, lower map. Sa ngayon, lower map natin is Gorge Cave. Okay? Tapos, regarding dun sa nga pala guys, update bukas, abangan nyo na. Maglabas na kayo ng money. Siguradong costume yan. Maglalabas si Mirpo ng costume. Tapos sa October 3, siguradong Spirit Treasure event yan. So, handa nyo na rin Asian Coin. Baka kasi bukas, mag-update sila regarding sa Asian Coin. Hindi ko sure guys, sana nguhula lang tayo dito. Tina-timing lang natin sa mga lumalabas na event. Every 2 weeks kay Mirpor. Okay, so yun lamang guys, hanggang sa muli. Paalam!